Sa patuloy na bakbakan sa Middle East matapos bombahin ng Amerika ang mga Houthi sa Yemen ay gumanti naman ang Houthi kung saan pinaulanan ito ng drone ng aircraft carrier ng Amerika. At sa ibang balita, binomba naman ng Israel ang Syria at Lebanon kung saan tinarget nito ang isang pasilidad ng Assad regime, gayon din ang mga bagong pasilidad ng Hezbollah sa Lebanon. Patuloy naman ang bakbakan ng HTS kontra Hezbollah sa mga border nito sa Lebanon at Syria, ngunit may ilang nadamay na mga militar ng Lebanon kaya't nagalit ang Pangulo at inatasan ng Lebanese Army na gantihan ng atake ang sino man sa kanila. At Turkey nakiusap kay US President Donald Trump na alisin na ang sanksyon na ipinataw sa kanila at payagan na silang makabili ng F-35 fighter jets. Nagsimulang magsagawa ng malaking atake ang militar ng Amerika laban sa dose-dose ng mga target sa Yemen na kontrolado ng milisya na Houthi na suportado ng Iran. Ayon yan sa dalawang matataas na opisyal ng Amerika kung saan sinabi ng mga ito na ito umano ang pangbungad na salbo ng Amerika sa isang bagong opensiba laban sa mga milisya. Iniutos ni US President Donald Trump ang air at naval strike na tumama sa iba't ibang bahagi ng Yemen at sumira sa mga pasilidad ng Houthi sa Sanaa, Damar at Al-Baida sa pagsisikap na buksan ang mga international shipping lane sa Red Sea na ginugulo umano ng Houthi dahil sa kanilang mga pag-atake. The initial wave of strikes hit over 30 targets at multiple locations, degrading a variety of Houthi capabilities. These included terrorist training sites, unmanned aerial vehicle infrastructure, weapons manufacturing capabilities, and weapons storage facilities. It also included a number of command and control centers, including a terrorist compound where we know several senior Houthi unmanned aerial vehicle experts were located. Nais ng ilang national security aides na ituloy na ni Trump ang isang mas agresibong pagwasak sa mga Houthi upang mawala ng kontrol sa malaking bahagi ng hilaga ng bansa. Ngunit hindi pinahihintulutan ni Trump ang diskarting iyon dahil nag-iingat umano ang Amerika sa pagsasali sa isang labanan sa gitnang silangan na ipinangako niya noong kampanya na iiwasan umano niya ang mga giyera. Matapos ang mga pag-ataking yan ng Amerika noong Sabado kung saan 31 ang naiulat na natodas ay gumanti naman ng atake ang Houthi kung saan nagpakawala ito ng dose-dose ng mga drone at tinarget ang aircraft carrier ng Amerika na USS Harry Truman. Ngunit ayon sa isang senior defense official ay napabagsak ng carrier strike group ang mga drone ng Houthi bago pa man makarating sa kanilang aircraft carrier. You come in, but we have no credible indications of any civilian casualties. Houthis claim to have tried to attack the Harry S. Truman. Quite frankly, it's hard to tell because while we're executing precision strikes, they missed by over 100 miles. I would just tell you their effectiveness, I would question anything that they claim in the press that they're doing or not doing. The Bashad is not currently being used for those operations, but we do know that other vessels are contemplated for those sorts of operations. We're watching very closely to see if they return to the AO. Noong Sabado, sinabi ni Trump na inutusan umano niya ang United States military na maglunsad ng makapangyarihang aksyon militar laban sa mga teroristang Houthi sa Yemen. Makikita din sa larawang inilabas ni Rubio na live na pinapanood ni Trump ang pag-atake ng US Air Force sa mga pasilidad ng Houthi. Matapos ang palpak na ganti ng Houthi ay muli na namang umatake ang Amerika kaya't umabot sa 53 ang natodas na Houthi. Ayon sa report ay nasa 30 sites ng Houthi ang winasak ng Amerika kabilang ang mga training facilities at mga drone facilities. Lalong tumitindi ang mga bombahan sa Middle East dahil habang umaatake ang Amerika, ang Israel naman ay abala naman sa pambobomba sa Lebanon at Syria. Sa Lebanon ay muling naglunsad ng airstrike ang Israel at winasak ang mga nadiskubring bagong mga pasilidad ng Hezbollah, habang sa Syria naman ay winasak ng Israel ang ilang natitirang pasilidad ng rehimeng Assad sa Daara province sa Syria. Winasak ito ng Israel bago pa man mapakinabangan ng HTS.
Ang HTS sa ngayon ay sinugod ng Hezbollah sa Lebanon border at patuloy ang kanilang bakbakan. May reporter pang ang muntikan ng mabura sa mundo dahil sa missiles ng HTS. May ilang mga militar naman ng gobyerno ng Lebanon ang nadamay umano sa away ng HTS at Hezbollah kaya't nagalit si Lebanese President Joseph Aoun at inatasan ang mga militar nito na gantihan ng putok ang sino man sa kanila. At sa ibang balita naman, sa isang pakikipag-usap sa telepono kay US President Donald Trump, hinimok ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang Amerika na alisin ang mga parusang ipinataw noong 2020. Nagpataw ng sanksyon ng Amerika sa Turkey noong 2020 dahil sa paglabag ng Turkey sa NATO kung saan kumuha ito ng mga S-400 air defense system sa Russia nang walang paalam sa ibang mga miyembro. Sa NATO kasi ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha o pagbili ng armas sa Russia. At ito ang naging dahilan noon kung bakit ipinagbawal ng Amerika ang pagbebenta ng bagong F-16 sa Turkey at ipinagbawal na lumahok ang Turkey sa programang F-35. Ibig sabihin ay hindi makakakuha o makakabili ng F-35 fighter jets ang Turkey. At ito ngayon ang hinihiling ni Erdogan kay Trump na wakasan na ang sanksyon at payagan na silang makabili ng F-16 at F-35 fighter jets. Ayon naman sa ilang mga analyst ay maganda umanong huwag ng payagan ng Amerika ang Turkey na makabili ng F-35 fighter jets dahil ang Turkey ay napag-alaman noon ng Israel na sangkot umano sa pagsusuporta sa mga Hezbollah o kasosyo sa mga iligal na gawain ng Hezbollah at Iran. At ang Turkey ay gumagawa din umano ng sarili nitong mga armas at fighter jets na may posibilidad na pag-aralan at gayahin ng F-35. Hezbollah by financial support. Part of this is being done with the cooperation of Turkey. At sa ibang balita, isang out-of-control na commercial oil tanker ang umararo sa isang hanay ng 3 Brazilian naval patrol boat sa Port of Santos sa Brazil. Makikita sa mga video mula sa tila closed-circuit camera sa daungan pati na rin sa deck ng barko ang halos 250 meters na Aframax class tanker na papunta sa isang pier pagkatapos ay nawala nito ng kontrol at bumangga ito sa mga nakaparadang patrol boat ng Brazilian Navy. Ang 3 barko ng Brazilian Navy na sangkot sa insidente ay kinilala bilang 2 Grahao-class patrol boat, ang Guhara at ang Guapuri, gayon din ang Maki-class patrol boat na Maracana. At sa ibang balita naman mga kabayan, isang J-15 fighter jets ng China PLA Air Force ang bumagsak habang nagsasagawa ito ng pagsasanay sa Hainan, China. Unang itinanggi ng China ang insidente, ngunit mabilis na kumalat sa social media ang video ng pagbagsak nito na kuha mula sa mga residente. Ang lalawigan ng Hainan na matatagpuan sa katimugan ng China ay lugar ng mga mahahalagang military installations ng China kabilang ang Lingshui Air Base na kadalasang ginagamit sa pagsasanay sa aviation ng hukbo ng China. Base sa report ay ligtas ang piloto ng bumagsak na fighter jets ng China matapos ito makapag-eject bago pa bumagsak. Siya pa lang ang tanging nakaligtas maliban sa mga bumagsak noon na J-15 fighter jets ng China noong January 2018, April 2018 at March 2019 kung saan lahat ng piloto ng J-15 ay todas sa pagbagsak.